we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. At Mula sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan. For today's Sunset Prayer meeting, Palapakan natin ang Diyos sa maraming mga testimony na ating narinig. Sa gabi pong ito, sa ubasan po na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, ang ubasan ng Prayer of Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Tayo po gaganap ng ating day 232 na po, ang ating Sunset First Watch Prayer. At salamat, tayo po muli ay pinagtipon-tipon ng ating Diyos sa platform ng Zoom. Salamat sa 30 na naka-join. 30 na po tayo na naka-join ngayon sa platform ng Zoom. At salamat dahil may kapahintulutan na ibinigay sa atin ng ating mga tigapanguna na magamit natin ang mga social media sa pagdating sa paghahayag ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lang po tayo 30 na nasa platform ng Zoom ang makakapakinig ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Maging sa mga makakadaan sa wall natin, kung i-share po natin ito. Share po natin sa wall natin sa Facebook para mga kaibigan natin ay marinig din nila, lalo na pag tayo yung preacher. I-share po natin sa wall natin para marami makarinig. Or, i-share din po natin sa YouTube. Amen? Naka-YouTube na po tayo. After nitong preaching na ito ay ina-upload natin sa YouTube, TikTok, at Spotify. Salamat sa buhay din ng ating kamanggagawa from PFBN San City Chapter at siya ay binigyan ng puso ni Lord para pangunahan. Siya nag-admin sa mga iba pang platform. Kasi sa Facebook Live ay good for 1 month lang tayo kay Meta. Pero salamat dahil sa initiative na mapatagal pa natin yung paghahayag ng salita ng Diyos ay may babahagi pa natin ito. Nawala man to sa Facebook Live, ay makikita pa rin natin, mapapanood pa rin natin sa YouTube, sa TikTok, at mapapakinggan natin sa Spotify. July 21 na po ngayon, 2026, 10 days more to go. Birthday na ni Pastora Eddie. Amen. Palapakan natin si Lord. July 31 at kita-kita tayo nun. Okay, at napakaganda po ng topic po natin. From bitter to better. Wow, ang ganda, no? Ang ganda pakinggan. From bitter to better. At meron siyang binabanggit na 3 C na dapat nating iwasan. 3 C's we need to avoid as a children of God. Natawagan na po natin. Excited na rin po ba tayo makapakinggan ng salita ng Diyos? Ang gagamitin po tigapagayag ng salita ng Diyos ay walang iba kundi si Pastor Eugene Butalon. Nak, is your turn? Amen. So mapagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa. Narinig po ako. So okay na po. So Mahina ang dating. Mahina ang dating. Mahina po. Volume mo. Baka. Amen. Ito po medyo Ayan, okay na. Lumakas na. Papuri po sa harapan ng Panginoon. So muli po ay binabati ko po kayo ng pinagpalang hapon sa buhay ng bawat isa. Amen. Mula sa paggabating tagapanguna, Bishop Ross, Tay Alex at Reverend Jay, binabati ko po kayo ng mapagpalang hapon po sa gabing ito. Ganyan din binabati ko po yung mga Team Yellow dyan. Ang dami po naka-yellow. Kasama po. Team Yellow. So, papuri po sa harapan ng Panginoon. So, kayo po inayahan ko makipagbukasan sa akin sa aklat ng Lucas, chapter 15, verses 20 to 32, upang ating mapag-aralan po yung salita ng Panginoon. At ganito po ang nasasaad. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa iyong Diyos, po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit Praise at God. bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas.
Katayin ninyo ang pinakamatabang guya at katayo kumain at magdiwang. Verse 24. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala ngunit muling natagpuan at sila'y ngay nagdiwang. Verse 25. Nasa bukid noon ang anak na panganay, nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Anong meron sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," sagot ng alila. "Ipinapatay po ng inyong ama ang pinakamatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinapatay pa ninyo siya ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lamang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, Amen. ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan." So tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Aming Amang Banal, sa mga oras na ito ay muli kami dumadalangin sa inyong harapan ng karunungan na nagmumula sa inyo. Pagsama niyo ba ng Espiritu Ama yung aming inaayahan sa aming kalagitnaan, Ama, at patuloy dalangin po namin kayong Diyos Ama na maitaas sa aming kalagitnaan. Ano man po yung mga bagay na naisin nyo manatiling maitago sa amin ay may manatiling lihim, Ama, at yung mga nais yung may bunyag, Ama, ay kayong Diyos Ama na magturo po sa amin, buksan nyo aming puso't kaisipan, ma-receive po namin yung pagpapalang nagmumula sa inyo. Ama, sa inyo po namin binabalik yung pinakamataas sa papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Papuri po sa harapan ng Panginoon. So ang ating topic nga po sa gabing ito may pinamagatang bitter to better. Familiar naman na po tayo dito sa story nito. Medyo mahaba nga lang po ito kaya medyo pinutol na lang po natin yung reading. Ito po ay patungkol doon sa topic na alibughan. Na po tayo doon. So ito po ay kwento tungkol sa dalawang magkapatid. Ang bunso, amen? Ang bunso, yun ito yung tinatawag natin prodigal son o sa Tagalog po is alibugha. Pag sinabi natin alibugha, ang other translation nito ay mapag-aksaya, gastador, mapagtapon o mapagwaldas. Samantalang ang panganay po, kung mapapansin po natin doon kung babasahin po natin yung buong teksto po na ito, siya yung nanatili doon sa piling ng kanyang tatay na tumulong sa kanyang father para i-govern yung kanilang mga ari-arian, magbigay ng instruction sa kanilang mga alipin, amen po, at doon sa kanyang katulong sa kanilang bahay. Kung mapapansin po natin, magkaiba sila ng sitwasyon sa buhay pero parehas sila ng kalagayan at relasyon sa harapan ng Panginoon. Paano po natin nasabi na parehas po sila ng sitwasyon? Kasi parehas po silang nawawala. Paano po natin nasabi? Yung isa po physically nawawala, pero yung isa emotionally ay nawawala sa piling ng kanyang tatay. Bakit? Mapapansin po natin, di ba? Ang bitter niya sa term natin sa ngayon, di ba? Sa mga Gen Z, ang bitter naman niya, di ba? Kapatid niya ay nagbumalik pero ganun yung yung reaction niya doon sa pagbabalik ng kanyang kapatid. Minsan, yes. So minsan hindi siya masaya, di ba, doon sa reaction niya. Minsan ganun din po tayo. Doon sa bunsong anak po, minsan ang illustration natin doon is yung mga unbeliever. Yung tayo, nung panahon na tayo hindi pa nakakilala sa harapan ng Panginoon. Pero nung tayo nanumbalik sa harapan ng Panginoon, andun yung joy na yakapin tayo, di ba? Nandun yung joy ng Panginoon na tayo ay salubungin at na nagagalak yung kanyang kalooban. Pero minsan, alam nyo po, yung panganay na anak, minsan sumisimbolo rin po ito sa atin. Matapos nating makakilala sa harapan ng Panginoon. Bakit? Minsan kasi tayo yung panganay na anak nakasama ng Diyos natin na nasa loob ng simbahan. Oo, kasama natin ang Diyos sa loob ng simbahan, pero malayo yung kalooban natin sa harapan ng Panginoon. Sabi nga doon sa other terminology, di ba? Sa parang applicable dito yung idiom natin na so near yet so far, di ba? Malapit tayo, pero ang layo-layo natin sa harapan ng Panginoon. Kaya sa gabing ito, may mga pag-aaralan po tayo. Ano daw po yung tatlong C na kailangan nating iwasan sa paglilingkod natin at bilang anak ng Diyos. So, hindi ko na po pakatagalin kasi medyo mahaba po ito. Ang una po natin dyan ay yung connection. So sabi doon, kailangan iwasan natin na maputol yung connection natin sa harapan ng Panginoon. No connection.
Patungkol ito sa intimacy natin sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po, nakakatakot isipin na marami sa atin ang hindi lumalayo sa Diyos, pero hindi ka rin naman kasing lapit tulad ng dati. Alam niyo po, 'di ba? May verse sa Bible kung babasahin natin sa aklat ng Revelation chapter 2 verse 4. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. In other translation po, ngunit ito ang ayaw ko sa iyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na katulad ng dati. Alam niyo po, meron akong hinahanap ko yung version ko pero hindi ko na kasi siya hindi ko siya makita kanina. Ang sabi doon sa translation doon, hindi mo na ako mahal gaya ng dati, katulad ng dati. Kung iisipin po natin, no tayo ay bagong mananampalataya sa harapan ng Panginoon, di ba po? Excited tayo sa paglilingkod sa harapan ng Panginoon, lagi tayong present sa church, yung pagpipray po natin ay every hour, every minute, kapag tayo ay bumabiyahe, kapag tayo natutulog, pagising natin sa umaga, kinakausap natin ang Panginoon. At wala tayong bukang bibig kundi ang kalooban at kalwalhatian ng Diyos. Pero habang tayo ay lumalalim sa harapan ng Panginoon, minsan nawawala yung ningas ng pananampalataya, yung ningas ng paglilingkod natin sa harapan ng Panginoon. Nababawasan yung pag-ibig natin sa harapan ng Panginoon. At minsan ang masakit isipin na tatabunan ng pagkabisi natin sa mga ministry po natin, yung intimacy natin sa harapan ng Panginoon. Sabi nga doon, di ba, kung babalikan natin yung text na binasa po natin, iniwan na natin ang pag-ibig mo noong una. Yung first love po natin. Naalala ko nga po, nung ako pa yung nangliligaw pa kay Pastor Ashley before. Nung ako pa yung nangliligaw, naalala ko pa po, may isang tagpo kung saan umuulan po yun at ako'y dadalaw sa bahay po nila. Yung bahay po kasi nila ay nasa dulo ng iskinita. Alam ni Pastor Alex po yan. Yung bahay nila ay ng iskinita. At kapag umuulan po kasi, yung iskinita po nila ay baha. That time po, nung dumalaw po ako doon, ay wala po akong sasakyan. So, naglakad lang po ako. Sakto umulan na malakas, so baha po yung dadaanan. Bagong laba po yung puting sapatos ko noon. Pero kung isipin na, kung babalikan ko, naalala ko lang po kanina. Dahil ikaw ay nanliligaw, di ba? Hindi mo titignan kung ano yung baha. Ang gusto mo lang is makarating ka doon sa bahay na nililigawan mo. Kaya ang ginawa ko po doon, alam niyo po, inilusong ko yung yung sapatos ko na puting-puti at bagong laba pa. Kaya nung dumating ako sa kanila, tinanong ako ni Pastora Ashley that time, sabi niya, ano nangyari sa'yo? Kasi yung sapatos ko po dati, from white, naging brown. Ganun po siya. Pero iniisip ko nga po, di ba? Kapag tayo, pag mayroon tayo, pag may first love tayo, or may nililigawan tayo, alala ko pa nga dati, nakikipagpuyatan ka para makatext mo lang siya, di ba po? Mag-update ka sa kanya, kumain ka na ba? Pagkising mo, di ba? I-update mo siya kung kamusta na ba siya. Ganun kasi tayo ka-eager na maging updated doon sa buhay ng mga nililigawan natin dati. Pero ganoon din dapat tayo sa harapan ng Panginoon, di ba? Walang pa po ba yung state o yung estado ng ating pag-ibig sa harapan ng Panginoon? Di ba po? Minsan may isip natin, di ba? Hindi na ganoon kainit yung pagmamahal natin sa harapan ng Panginoon. Sabi nga doon sa comment, iba yung kilig nawawala, di ba po? Sa harapan ng Panginoon. Pero sabi ng Diyos doon, kailangan hindi po natin ipantay yung ministry na ginagawa natin papunta doon sa intimacy natin sa harapan ng Panginoon. Sabi sa Google, ang meaning daw po ng ministry is believers using that God has given them to serve others in Jesus' name. Ulitin ko lang po, has given them to serve others. In other definition po, ministry is the act of serving others in response to God's call. Ibig sabihin, yung ministry natin, ito yung mga bagay na ginagawa natin sa ibang tao, sa pagtalima natin doon sa mga kautasan ng Panginoon sa atin. Pero minsan kasi, mas nabibigyan na natin ng pansin, ng oras, ng atensyon, yung mga bagay na paglilingkod na ginagawa natin sa iba, at nakakalimutan na po natin yung paglilingkod natin at yung pag-ibig natin sa harapan ng Panginoon. Pansinin natin, nandun tayo sa may dumarating sa time na kung saan nandoon tayo sa loob ng simbahan mula umaga hanggang gabi. Busy tayo sa pag-awit, busy tayo sa pagpipreach, busy tayo sa pagtugtog. Pero minsan, yung oras na intimacy natin sa harapan ng Panginoon nawawala. Ay Lord, pagod na ako. Pwede bang bukas ko na lang kita kausapin? Bukas na lang ako manalangin, bukas na lang ako magbasa ng Biblia. Nawawala na yung intimacy natin sa harapan ng Panginoon. Basahin natin yung eldest son, yung sa pananalita niya sa verse 29. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon. Di ba po?
ano po yung sinabi niya doon sa kanyang ama? Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon. Kung totoo, ang turing niya doon ay kanyang tatay, hindi niya isusumbat yung mga bagay na ginawa niyang paglilingkod sa kanyang tatay. Sapagkat dapat ginagawa niya yung bagay na yun dahil mahal niya ang Panginoon. Di ba po? Pero minsan tayo din ganun. Sinusumbat natin sa harapan ng Panginoon, Lord, kasi busy ako sa church. Lord, kasi marami kaming Bible study. Lord, kasi marami kaming cell grouping na inaatinan. Marami po kasi akong gawain na kailangan puntahan. Pero yung intimacy natin sa harapan ng Panginoon ay nawawala. Kadalasan, yung paglilingkod natin ay nagiging performance na lang. Ano pong ibig sabihin ng performance? Kasi may mga tao nakakakita. Pero sa deep inside, kapag nasa loob na tayo ng kwarto, ikaw at ang Diyos na lamang, nawawala na yung pag-ibig sa harapan ng Panginoon. Kaya nga 'di ba nasita yung familiar tayo na illustration, si Martha sa si Maria. 'Di ba po? Si Maria mas pinagtuunan niya na makinig doon sa mga teachings ni Jesus, samantalang itong si Maria napaka-busy. Pero sino ang kinalugdan ng Panginoon? Si Maria na nakikinig sa kanya. Amen po. Sapagkat sa lahat ng pinagkakaabalahan po natin, naisin ng Panginoon na magkaroon tayo ng oras sa kanya lagi. At ang minsan na-skip po natin or na-miss natin yung the best part na nandoon tayo sa bahay ng ating Ama, pero wala tayo doon sa puso ng ating Diyos. Sabi nga po kanina, 'di ba? Nandoon malapit tayo sa harapan ng Diyos, nandoon tayo sa loob ng simbahan. Pero hindi na rin naman tayo kasing lapit katulad ng dati. Hindi tayo ganun kalayo. Po kasi nasa vicinity tayo ng church. Pero yung paglilingkod, yung puso natin kung ikukumpara sa dati ay hindi na po ganun kalapit sa harapan ng Panginoon. Papansinin natin yung mga disipulo ni Kristo. Ilan po ba yung disciples ni Jesus Christ? Di ba 12? Amen. Nagsimula silang 12. Pero nung si Jesus Christ nagpipray na sa lugar ng Gethsemane, ilan po yung kasama niyang disciples po doon? 3. Nung siya ay pinako sa krus, ilang disciples na lang po yung naiwan? 1. 'Di ba? Si John the Beloved. Kung papansinin po natin, ganun din po ba tayo sa paglilingkod sa harapan ng Panginoon? Naisin ng Panginoon na sa pagsisimula ng paglilingkod po natin ay masumbungan tayo ng Diyos hanggang sa dulo. Amen po? At yun po yung ating una. Kailangan magkaroon tayo ng intimacy sa harapan ng Panginoon. Huwag nating hayaan na nawawala yung connection natin sa harapan ng Diyos. Pangalawa, iwasan po natin ang comparing and competing to others. Ikumpara natin yung ating sarili at yung pakikipagkompetensya sa ibang tao. Alam niyo po, meron ako napanood na illustration kagabi na piniprepare ko po itong preaching to doon sa social media. Merong isang lalaki doon, nakasakay siya sa big bike. Tapos meron naka-stop yung kalsada. Tapos meron tumabi sa kanya na Hummer. Sasakyan na Hummer, alam po natin Hummer medyo mahal po 'yon. Alam niyo po, kahit siya ay nakasakay sa big bike, nalungkot siya bigla. Ang comment niya, nalungkot daw siya kasi nakita niya yung dream car niya, which is yung Hummer. Tapos habang naghihintay siya kasi naka-stop po, may tumabi sa kanya na lalaki na nakasakay sa scooter. Tapos ang sabi niya doon, alam mo ba pre, pangarap kong magkaroon ng big bike. Alam niyo po, minsan mga kapatid ko sa pananampalataya, minsan kasi pinapangarap natin yung ibang bagay, pero hindi natin nare-realize may mga tao na nangangarap din po ng buhay natin. Minsan kasi mas gusto nating mas mapabuti, po, or makaatin na mas malaki, mas magara. Hindi natin nakikita or yung satisfaction natin doon sa mga blessing o pagpapala na meron tayo. Sabi nga po sa aklat sa Galatians chapter 6 verse 4, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa, sa gayon ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na ninyong ihaming pa iyon sa gawa ng iba. Kadalasan po kasi, alam niyo po, lalo na sa paglilingkod natin sa harapan ng Panginoon, hindi natin naiiwasan na nakakapag-compare tayo. Kino-compare natin yung mga bagay na ginagawa natin paglilingkod sa ating sarili, sa harapan ng Panginoon as compared ng mga bagay na ginagawa po ng ibang tao, pero which is unfair. Sabi nga natin, di ba, nasa iisang katawan tayo ni Kristo at ang bawat isa ay magkakaibang bahagi. Alangan namang ikumpara natin ang daliri sa paa, daliri sa kamay. Kasi magkaiba ng function po yan. Baka sabihin natin, tingnan mo yung daliri ko sa kamay, ang ganda-ganda kumpara doon sa daliri ko sa paa. Di ba po? Kung sabihin mo, ang dumi-dumi ng daliri ko sa paa kasi siya ay laging nasa alikabok. Kung paano kung sabihin ng daliri mo sa paa na ikaw nga kung anong hinahawakan mo kahit madumi.
'Di ba? Ano po ba yung pinanglilinis natin ng ilong? Hindi po ba daliri sa kamay at hindi naman daliri sa paa? Kaya may mga kanya-kanya tayong mga kapintasan, may kanya-kanya tayong kagandahan, po. At pwede natin gamitin para hindi natin maikumpara yung mga bagay na meron po tayo at ginagawa natin paglilingkod sa harapan ng Panginoon. Kung mapapansin po natin sa story nung bata pa tayo, yung pagong at saka si Conejo, 'di ba? Nung sila ay nagko-compete, 'di ba? So itong si Conejo ay napakabilis. Naiwanan niya itong si Pagong kasi si Pagong ay napakabagal. Tapos nung nakita niya na ang tagal-tagal na or ang laylay na ng distansya niya kay Pagong, ano pong ginawa niya? 'Di ba? Siya ay natulog, nagpahinga. Tapos nakaidlip siya. Tapos nagising na lamang siya, si Pagong malapit na sa finish line. Ano po ibig sabihin doon? Minsan kasi kinukumpara natin yung paglilingkod na ginagawa natin sa harapan ng Panginoon. Tapos dahil nakikita natin, ay nauuna na ako. Sige, other term, hindi ko alam kung maintindihan ng iba. Sabi ng term doon is yung hayahay. Parang hindi ko muna ibibigay yung the best kong paglilingkod sa harapan ng Panginoon kasi nga ako nga, nauuna na ako, yung iba nauhuli. Pero sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, 'di ba? Lagi nating ibigay yung the best natin sa harapan ng Panginoon kasi hindi natin alam kung paano yung pasnukat na gagamitin ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Ang importante doon ay yung pag-usad natin sa paglilingkod sa harapan ng Panginoon. Hindi naman kailangan malaking step. Amen po. Hindi katulad ni Conejo na kailangan mabilis. Pwede naman tayo maging pagong kasi bawat pag-usad natin, ito man po ay mabagal o ito ay mabilis, ay masasabi pa rin natin pag-usad sa harapan ng Panginoon. Amen po. Alam niyo po, para hindi natin maiwasang i-compare yung katayuan natin sa ibang tao, kailangan mag-focus tayo dun sa sarili nating mga gawa. Kailangan magtuon tayo, sabi nga, 'di ba, yung medyo masakit isipin, pero sabi nga nung iba, 'di ba, mind your own business. Minsan kasi, 'di ba, kapag may mga project tayo sa school, 'di ba, gumagawa tayo, tinatapos natin siya. Pero kasabay ng pagtapos natin ng mga projects natin, sinisilip din natin kung ano yung development ng mga nasa paligid natin, 'di ba? Pansinin natin nung tayo ay nasa school pa, tayo nag-e-exam. Kapag may nauna nang natapos, 'di ba, natitense ka na, nai-stress ka na, alam mo nagpasa na, may natapos na. Kaya ang nangyayari, 'di ba, nagpapanik ka na kasi ayaw mo ikaw ang huli magpasa ng no examination mo. Minsan yung paglilingkod natin sa harapan ay gano'n. Kinukumpara natin yung paglilingkod natin sa ibang tao. Kaya minsan hindi natin nagagawa yung dapat ipagawa sa atin ng Panginoon. Kung papansinin natin ang mga kabayo, di ba, kung bakit meron silang takip sa kanilang mga mata, para maiwasan na sila ay magpanik sa mga oras na sila may makakasabay sa kalsada. Ganoon din po tayo. Huwag tayong tumingin sa mga nasa paligid po natin, bagkus sumingin lamang tayo sa harapan ng Panginoon. Minsan, lalo ngayon sa panahon ng social media, napakadali na lamang po i-compare yung sarili natin sa iba. Buti pa siya, pa-travel na lang. Buti siya, may sarili ng bahay. Buti siya, meron ng sasakyan. Di ba po? Buti siya na-promote. Ako, nandito ako sa, naglilingkod naman ako sa harapan ng Panginoon, pero bakit hindi ko na-meet yung, or hindi binibigay sa akin ng Panginoon yung mga bagay na yun? Alam niyo po mga kapatid, ang sagot lamang dyan, ay may kanya-kanya tayong panahon. Amen po. Nakikita lang natin yung magagandang bagay sa kanila kasi nga, pamilyar naman na tayo dun sa terminology na filter, di ba po? Ibig sabihin, ipinopost, kahit naman po tayo, pinopost lang natin yung mga bagay na magaganda para sa atin. Sino po ba yung nag-post sa inyo na nag-away sila ng asawa nila kaninang umaga? Sino po ba yung nag-post sa buhay po nila na nakaaway po nila yung kapitbahay? Di ba wala naman pong ganon? Yung pinopost natin is yung magaganda sa buhay po natin. Kaya sa bawat nakikita natin sa social media, isipin na lamang natin na hindi naman nila yung nakuha ng madalian. Na ipinag-pray nila, tapos kinabukasan pinagkalob ng Panginoon. Hindi natin alam kung ano yung journey na pinagdaanan po nila, yung iyak, yung luhod, yung kung gaano napudpod yung tuhod nila sa pananalangin sa harapan ng Panginoon. Kaya nakuha nila yung mga prayers na yun. Amen po. Kaya pagpasalamat natin sa harapan ng Panginoon, maging masaya tayo sa mga bagay na nangyayari sa ating kapwa. Kasi kung may ginagawa ang Panginoon, sabi nga ng isang preacher na narinig ko, ang pinakamasakit daw isipin minsan, nananalangin ka ng isang bagay, tapos yung bagay na ipinapanalangin mo ay nangyayari sa ibang tao. Pero wag ka daw malungkot. Kasi kapag nakita mo na nangyari yun sa ibang tao, ibig sabihin, gumagawa ang Panginoon sa lugar ninyo. Ibig sabihin, papalapit na ang Diyos. Kung nasa kabilang kanto mo lang, yung darating ang panahon, baka ikaw na yung susunod sa kanto nyo na gagawa ang Diyos, di ba po? So, ganun natin tingnan yung mga bagay na nakikita natin sa ating mga paligid. Amen po. At sabi nga rin po doon,
kung babasahin natin sa aklat ng Mateo chapter 20 sa ang pinamagatang manggagawa sa ubusan, 'di ba? Meron po isang may-ari doon ng ubasan tapos kailangan niya ng manggagawa. Kaya ang ginawa niya early in the morning, lumabas po siya ng bahay. Ang sabi niya, sa lahat ng mga manggagawa, bibigyan niya ng tagi-isang pilak matapos lamang yung araw ng pag-ani. Ngayon dahil marami pong aanihin, lumabas ulit siya ng alas 9 ng umaga at nang huwa ulit siya ng manggagawa, bibigyan niya din po ng isang pilak. Ganun din po, lumabas din siya ng 12 noon, 3 p.m., 5 p.m., 'di ba po? At sinabi niya na kapag kayo ay nagtrabaho sa akin, bibigyan ko kayo ng tig-isang pilak. At dumating ang gabi, 'di ba po? Yung inanyayahan na magtrabaho ng 5 p.m. ay binigyan niya ng 1 silver. Ngayon, yung nagtrabaho simula ng umaga, nag-expect siya na malaki yung ibibigay sa kanya. Pero binigyan din siya ng 1 silver. Ang sabi niya doon, 'di ba? Nagreklamo siya pero ang sabi ng Panginoon doon, bakit? Ang usapan lang naman natin sa lahat ng gagawin mo sa araw na ito ay bibigyan kita ng 1 silver. Regardless kung gaano katagal kang gumawa. Kasi tayo mga kapatid ko sa pananampalataya, magkakaiba man po tayo ng panahon na nakakilala tayo sa harapan ng Panginoon. Magkakaiba man po tayo ng ginagawang paglilingkod sa harapan ng Panginoon. Magkakaiba man tayo ng ministry. Magkakaiba tayo ng lugar na kung saan tayo tinanin ng Panginoon. May mga lingkod ng Panginoon na ginagamit sa loob ng simbahan, may mga lingkod ng Panginoon ginagamit sa kanilang mga workplace, may mga lingkod ng Panginoon na ginagamit sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga kapitbahay, hindi po ba ganon? Sa kanilang mga kaklase. Pero yun ay paglilingkod pa rin sa harapan ng Panginoon. At ang destiny pa rin natin ay pare-parehas. Magkakaiba man po tayo ng diskarte sa paglilingkod sa harapan ng Panginoon, pero ang aim pa rin natin ay makapunta sa langit. Yeah. Di ba po? So pare-parehas pa rin po tayo, kaya there's nothing to compare. Kailangan po sa paglilingkod sa harapan ng Panginoon ay magpasalamat po tayo kung pare-parehas po tayo na pinagkakalooban ng Panginoon ng pagpapala at tayo ay pinopromote ng Panginoon. Sabi nga, di ba, sa isang baga, yung paglilingkod natin ay itinutulad sa isang baga. Hindi po pwede naman, pag tayo ay nag-iihaw, hindi natin pwede sabihin, ay itong baga na to, mas mainit yung pagbabaga niya kaysa sa mga baga na sa paligid niya. Ang obligasyon ng baga na nagiinit ay hawaan yung mga uling na nasa paligid niya para magbaga rin. Kailangan pare-parehas sila magbaga sapagkat yun po yung intention ng kanilang paglilingkod sa harapan ng Panginoon. At pangatlo po, ano daw po yung pangatlong sin na kailangan nating iwasan? We must avoid complaining, pagrereklamo. Sabi po doon, di ba, kung babalikan natin yung text na binasa po natin, ano pong ginawa yung panganay doon, di ba? Nagreklamo siya, sabi niya, hindi man lang siya pinagkatay ng guya para lang meron sila mapagsalusaluhan ng kanyang mga kaibigan, di ba po? Hindi man lang siya naiisip ng kanyang tatay, hindi naman lang daw nagbigay ng party, di ba? Parang sa lahat ng kanyang paglilingkod na ginawa, sa hirap niya, hindi man lang siya na-appreciate ng kanyang tatay, parang yun yung complaint niya. Pero kung iisipin po natin, ano po yung katugunan ng tatay niya doon? Kung babasahin natin sa verse 31, sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Hindi niya nakita na yung pagbalik ng anak, hindi naman na siya makikihati dun sa kayamanan kasi nakuha niya na yung mana nun. Di ba po? Sa pagbalik ng bunsong anak sa kanilang pamilya, hindi naman nangangahulugan na hatiin pa yung kalahati ng yaman na naiiwan pa. Ibig sabihin, lahat ng yaman na naiiwan ay para na dun sa panganay. Pero hindi niya nakita yon. Ang nakita niya ay kung paano nagalak yung kanyang tatay at hindi niya nakita na nabuhay namang muli yung kanyang kapatid at nagbalik. Diba po? Hindi yun yung nakita niya. Kadalasan po tayo rin kasi bilang mga nakakilala na sa harapan ng Panginoon, we keep on complaining sa Diyos. Bakit po tayo nagko-complain? Kasi minsan, hindi tayo nakokontento. Contentment. Alam niyo po, akakala ko yung contentment sa Tagalog ay kasapatan, hindi po pala. Kapag ginugal po natin dyan sa Tagalog, ang contentment daw po, ang ibig sabihin niya ay kasiyahan, katuwaan, or other translation is happiness, satisfaction, pleasure, and enjoyment. So ibig sabihin, hindi nakaakma yung ating contentment sa dami o liit ng bagay na meron po tayo, kundi yung appreciation natin doon sa mga bagay na meron po tayo. Halimbawa, ang ulam po natin mamaya ay tuyo, di ba po? At masaya tayo dahil tuyo ako po personally, paborito ko po ang tuyo. Kinakain ko po nga po yung balat, 'di ba po?
At kung meron at nagagalak tayo dahil ang ulam natin mamaya ay tuyo. Di ba po? Andun yung contentment sa atin. Regardless kung ano pa man yan, pero dahil tayo ay masaya dun sa mga bagay na ibinagkaloob sa atin ng Panginoon, tayo ay magkakaroon ng contentment. Kadalasan yun yung nawawala po sa atin. Katulad ng mga Israelita, di ba? Dumalangin sila sa harapan ng Panginoon, nabigyan sila ng makakain, binigyan sila ng mana. Pero hindi pa rin sila naging masaya. Binigyan sila ng Panginoon ng pugo, di ba po? Hanggang sila ay magsuka. Sapagkat hindi sila nakokontento doon sa mga bagay na meron sila. Dumalangin sila na palayain sila ng Diyos, 'di ba po? At pinalaya sila ng Diyos, tapos bigla nagko-complain sila, sana naiwan na lang kami doon sa Ehipto. 'Di bali nang alila kami doon. At least doon hindi kami nahihirapan katulad dito sa wilderness. Pero binigyan naman sila ng Panginoon ng ulap na gabay nila sa umaga at sa gabi, 'di ba po? At hindi naman sila pinahamak ng Panginoon. Kadalasan ganoon din po tayo. Katulad ng illustration nung mga tiktik, 'di ba po? Nung pinapunta sila doon sa lugar ng Kanaan para tingnan kung paano kukunin yung lugar ng Kanaan, yung promised land ng Panginoon, 'di ba po? Nagko-complain sila kasi daw medyo malakas daw yung mga nandoon. Yung doon sa 12 tiktik, 'di ba po? Hindi daw nila magagapi sila, mamamatay lang daw sila. Pero sino po ang nagsabi na kaya nila po yun kalabanin? Hindi po ba si Caleb basta kasi Joshua lang? Kaya kung mapapansin niyo ano naging takbo ng kanilang buhay. Hindi pinahintulutan ng Panginoon na pumasok lahat ng mga taong yon sa lugar na ipinangako ng Diyos maliban kay Caleb. Amen po? So ganun kabuti ang Panginoon. Kaya iwasan po natin na mag-murmur sa harapan ng Diyos. Sabi nga po doon, your attitude is your testimony. Kadalasan, ingatan po natin yung mga bagay na ipinapakita natin sa ating buhay sapagkat yun yung nagiging panoorin ng ibang tao para sa atin. Sabi nga doon nung nakaraan, nung naalala ko nung last preaching ko po, di ba? Mas magandang pakinggan na marinig natin sa ibang tao na, Kristiyano siya, kaya pala siya ganyan. Di ba? Kaysa, talaga bang Kristiyano siya? Di ba po? Dahil minsan, nakikita yon doon sa mga bagay na ginagawa po natin. Hindi kailangan na magbukas tayo ng Biblia para sabihin natin mabuti ang Diyos. Kadalasan kailangan lang po natin yan ipakita sa ating pamumuhay. Kung mapapansin po natin, at tulad nung sinabi ng ama doon sa kanyang panganay na anak, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay nasa iyo. Yun po yung pinakamahalagang bagay na dapat maklaim natin sa harapan ng Panginoon. Nakasama natin ang Diyos. Sabi nga doon sa isang awitin, di ba po? Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Bakit po? Dahil kasama natin ang Diyos. Di ba po? Di ako malulungkot, di ako matatakot. Ano po ang reason? Dahil simply kasama natin ang Diyos. Amen. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Bakit? Dahil kasama natin ang Diyos. Kaya sa lahat ng bagay na ginagawa natin, ano pa po yung nangyayari sa buhay po natin, alam niyo po, wag po tayo mag-complain. Kaya makontento po tayo na kasama natin ang Diyos. Kasi ano man po ang mangyari po sa atin, po, makaranas man po tayo ng pagsubok, hindi tayo dapat mag-worry kasi simply kasama natin ang Diyos. Yun lamang po yung panghawakan natin na sa lahat ng nangyayari po sa atin, ano man po yung lakaran po natin, basta nandyan ang Diyos, kayang-kaya po natin ang lahat. Amen, amen. Sabi nga po sa aklat ng Korinto, chapter 10, verse 10, huwag din tayo magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't dilipol naman sila ng anghel na namumuksa. Santiago chapter 5, verse 9, mga kapatid, huwag kayong magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Amen po. Malinaw na sinabi sa atin ng Panginoon na huwag po tayong magreklamo sa mga bagay na nararanasan po natin. Kasi lalo na po sa mga paglilingkod na ginagawa natin sa loob ng simbahan, minsan po nagrereklamo tayo, ano ba to, si pastor, ano yung mga bagay na inuutos niya sa amin. Pero iisipin po natin na kapag tayo ay nagko-complain doon sa ating mga tagapanguna, hindi naman tayo nagko-complain doon sa ating tagapanguna. Ngunit nagko-complain tayo doon sa Diyos na nagsugo sa kanila. 'Di ba po? Kasi minsan yung mga instruction na ibinababa sa atin, ang instruction yun na nagmumula sa harapan ng Panginoon. Amen po? Kaya kapag ikaw ay hindi sumusunod doon sa mga instruction sa iyo ng iyong mga tagapanguna, ikaw ay lumalabag din doon sa instruction ng Diyos sa iyo. Amen po?
At bilang konklusyon, sabi nga po doon, tayong nasa loob ng tahanan ng Panginoon ay hindi exempted sa mga pambubulag ng kaaway. Kaya kailangan natin saliksikin ang ating puso. Katulad lamang po nung teksto binasa po natin, di ba? Kasama niya yung kanyang tatay lagi sa paglilingkod sa bawat araw na lumilipas. Pero nagkaroon lamang ng isang problema sa muling pagbabalik ng kanilang bunsong kapatid, di ba po? Na na-test yung kanyang paglilingkod na ginagawa niya doon sa kanyang ama. Yung pag-ibig niya doon sa kanyang tatay. Di ba po? Na question. Kaya kailangan nating iwasan, amen po, na masira yung connection natin sa harapan ng Panginoon. Alagaan po natin yung intimacy po natin. Iwasan po natin ikumpara po yung sitwasyon natin sa ibang tao at makipagkompetensya sapagkat ang paglilingkod sa harapan ng Panginoon ay hindi paligsahan. Ito po ay karera, pero hindi po ito kung sino ang mauuna at kung sino ang mauhuli. Ito po ay usapin kung saan lahat po tayo ay dapat dumating doon sa finish line. Pero wala pong question doon kung sino po yung nauuna at sino yung nauhuli. Amen po, doon sa ating karera. At pangatlo, iwasan po natin mag-complain sapagkat yun po ay hindi nakakaloob sa harapan ng Panginoon. Kailangan natin magbantayan, magpaalalahan tulad ng isang simbahan, tulad ng isang church or iglesia, di ba po? Sabi nga tayo ay ang tunay na iglesia ng Panginoon. At kailangan ay andun po yung pagbabantayan natin sa bawat isa. Kung nanghihina ng bawat isa, magbigay tayo ng kalakasan. Kung nagkakamali man po ng iba, ay bigyan po natin ng correction. Pero wag din po tayo magkulang sa pagbibigay ng comfort at pagbibigay sa kanila ng tulong kung sila ay nangangailangan ng tulong. So nawa sa gabing ito ay tayo po itinuruan ng Panginoon at tayo po ay tulungan ng Panginoon sa ating buhay pananampalataya sa harapan ng Diyos. So papuri po sa harapan ng Panginoon, tayo po lahat ay yumukot manalangin. Aming mga banal, sa mga oras na ito, patuloy po kami napapasalamat sa inyong kalwalhatian, sa inyong kadakilaan, Ama. Dalangin po namin, kayo yung Diyos na mapapurihan sa aming kalagitnaan, Ama. Baguhin niyo ang aming puso. Sa mga mali po na yung pananaw, kayo yung Diyos na nagumabay po sa amin. Ituro niyo sa amin yung tamang daan, Ama, na aming nilalakaran. At dalangin po namin, at paglaanan po namin ng oras, yung pagpapalago ng aming relasyon sa inyong harapan, Ama. At sa lahat ng bagay na ito ay susunod para sa amin. Ama, maraming salamat po sa inyo po na yung binabalik ng pinakamataas sa papuri, pasasalamat, pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Papuri po sa harapan ng Panginoon. Amen, amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Eugene. Lahat po ba tayo ay napagpala sa kapahayagan ng salita ng Diyos na ating narinig sa gabing ito? Tunay mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan po natin lagi na meron talagang pinapaiwas sa atin si Lord para maranasan natin ang kanyang kabutihan. May 3 sin na itinuro sa atin ngayon. No? Bilang mga anak ng Diyos, kailangan talaga iwasan natin ito. Yung no connection, comparing and competing to others, and complaining. Bakit? Kasi di nalulugod ang Diyos sa taong walang relasyon sa Kanya, walang ugnayan sa Kanya. Amen? Yung taong walang ginawa kundi ikumpara. Okay? Naalala niyo po ba yung dinadagukan yung dibdib? Sabi ng Pariseo, di ako katulad yan, taong makasalanan, pero yung taong makasalanan, dinadagukan niyang kanyang dibdib. Humihingi siya ng tawad kay Lord. Sino kinalogdan ng Lord? Tama po ba? Complaining, ang daming Bible stories makikita natin kung ano yung mga nangyari sa mga reklamador. No? Mga Israelita lang, sa lumang tipan, makikita na natin eh. Tama po ba? Maging si Judas Iscariot, nagrereklamo din siya dahil kulang yung fund niya. Kaya pati ang ating Panginoong Yesus ay napagkanuno niya. Kaya maraming mga Bible character na makikita po natin na nagreklamo. Pero at the end of the story, ano nangyari sa kanila? Kaya yung pagrereklamo nila, mga Israelita, bumukal lupa o kinain sila ng lupa. Sumubang magreklamo pa ba? Amen? Tandaan niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, kung ginagawa natin, privilege ito. Biruin mo sa maghapon nating ginawa. Maaga din akong bumaba dahil umattend ako ng OCMA meeting. Tapos ay dumalo rin tayo doon sa isang selebrasyon ng aking kaibigang pastor, kanyang kaarawan. Amen. Hapon na rin yata ako nakauwi rito. Pero salamat dahil hanggang ngayon, no, nakakagawa pa rin tayo for His glory. Yun naman kasi ating dasal kaninang umaga eh. Tama po ba? Anong dasal natin kaninang umaga?
na tayo ay magkaroon ng divine appointment sa harapan ni Lord. Lahat ng ginawa natin, alam natin na kapag bigay tayo ng kaluguran sa harapan ng Diyos. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, huwag natin hayaan na tumulad tayo sa panganay na anak. Oo, nandun nga siya sa piling ng kanyang ama, pero hindi naman niya naranasan. Okay? Yung biyaya sa piling ng kanyang ama. Maraming ganyang Kristiyano ngayon. Hindi nila maranasan ang kapangyarihan ng Diyos kasi ayaw nila i-access eh. Kita niyo, kita niyo yung walang connection. Simba ka nga ng simba, wala naman yung puso mo sa pagsisimba. Hayo ka naman ng hayo, puro ka namang reklamo. Amen. Ang dami mo ang ginagawa, pero lagi mo namang kinukumpara. Buti pa siya, sana all. Amen. Ngayon, anong gagawin mo? Sana magkaroon din ako nun. Kailangan ganun gawin ko. Kailangan, mga kapatid ko, hayaan natin ang Diyos magdagdag sa atin. Okay? Yan naman talaga, nagdadagdag ng mga kamanggagawa sa loob ng iglesia. Kahit napakarami mong hinayuan kung walang pagsama ng Diyos. Useless. Nothing. Walang bunga. Pero kapag yan ay mandated talaga ni God, I assure you, kahit na sila na ang lalapit sa gawain ng Diyos. Amen. Gawin lang natin. Go ye, preach the gospel to all nations. Pahayag natin ito. Okay. Dapat nakatingin lang tayo lagi kay Lord Jesus. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Natisod ka man sa mga tigapanguna mo, sa pastor mo, tuloy ka lang. Yung pastor mo naglilingkod, ikaw lalayo na. Sino lugi? Siyempre, si pastor, di naman basta alis siya sa church. Tama po ba? Dahil malaki ang kanyang pananagutan sa harapan ni Lord. Tama po. Lalo na kapag ikaw yung pastor. Mas malaki pananagutan mo kapag napangunahan mo ang body of Christ na kay papahamak nila. Mga kapatid ko sa Panginoon, it's about time. Wag na tayong makipag-compete. Kaya nga tayo different part eh. Hindi natin pwedeng sabihin, mas maganda ako kaysa sa kanya. Dahil anak tayo ng Diyos, pare-pareho tayo magaganda at gwapo. Amen? Mas magaling ako kaysa sa kanya. Walang ganon. Lahat tayo ginagamit ng Diyos. Yung galing mo, maring kahinaan ko. Yung kahinaan mo, maging marahil kalakasan ko. Amen? Kailangan talaga magkaisa tayo. Para ano? Mapatunayan natin sa mundong ito na tayo nga ay anak, mga anak ng Diyos. Amen? Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.